Amen. So magandang umaga po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Amen po ba tayo doon? So ngayon po ay dadako na po tayo sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Panginoon. At bago po tayo magsimula, tayo po lahat tayo mo po, tayo mananalangin. Hallelujah. Pero bago po pala tayo manalangin, ang ating po palang pag-aralan sa umagang ito ay Jeremiah po. Jeremiah chapter 17 verses 5 to 8. Ang sabi po dito, sinasabi ni Yahweh, susumpain ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao sa lakas ng mga tao may hangganan ng buhay. Ang katulad niya halamang tumubo sa disyerto, sa lupang tuyo at maalat, na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. Verse 7, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ng umaasa sa kanya. Katulad niya isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan, ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagat manatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan ay wala itong alalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. Tayo po'y manalangin. Father God, salamat po muli sa umagang ito na muli, Panginoon, kami ay dinako mo sa lugar na ito upang kami mamahinga sa iyong presensya, upang kami sumamba sa iyo, magpasalamat at makinig at mag-aral ng iyong mga banal na salita, O God, upang patuloy na lumakas, Panginoon, ang aming espiritual na buhay, upang patuloy namin labanan ang lahat ng mga gawa ng kaaway sa araw-araw ng aming mga buhay, O God. Hallelujah. At patuloy niyo rin po pagpalain ng iyong abang lingkod na gagamitin mo sa umagang ito. At anuman po ang nakikita mo mga pagkukulang ng bawat isa, patuloy kaming humihingi ng tawad sa iyo at patuloy mo kaming pakalinisin ng iyong banal na dugo na nabubudon sa krus ng Kalbaryo upang maging karapat-dapat po kami, Panginoon, sa aming paglapit sa iyong banal na harapan sa oras na ito, sa iyong banal na trono. At i-guide mo kami, Holy Spirit, ikaw ang aming dakilang guro, ikaw ang magpahayag sa amin sa oras na ito. At puspusin mo ang abang lingkod ng Panginoon na gagamitin niya sa umagang ito upang magpahayag ng kanyang mga banal na salita upang ito'y maging pagpapala sa kanyang mga anak na narito sa lugar na ito. Balutin mo rin yung banal na dugo ang lugar na ito, O God, at ikaw lamang, Panginoon, ang aming itinataas, dinadakila, nilululahati, sinasamba at pinaparangalan, Ama, sa oras na ito. Sa tanging pangalan lamang ng anak na aming Panginoon Jesucristo Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Ito po'y pinamagatan ko po, kaya lamang magtitiwala upang tayo'y maging mapalad. So sino po rito ang gusto na maging mapalad? Amen po ba tayo doon? Sino rito ang gusto niyang maranasan yung mga pangako ng Diyos, yung mga pagpapala na galing sa Panginoon, na ito yung mga pagpapala na kailangan natin sa araw-araw ng ating buhay, lalo na sa mga bagay na espiritual, upang tayo ay maging mananagumpay na mga anak niya dito sa ibabaw ng lupa. So dalawa po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Bakit? Kung gusto nating maging mapalad, kailangan nating gawin ang mga bagay na to. At kung gusto natin tayo sumpain ng Diyos, ay wag nating gawin yung mga bagay na ito na kung saan upang tayo ay huwag sumpain ng ating Panginoon. So sabi po rito sa verse 5 po ng Jeremiah chapter 17, sinasabi ni Yahweh, susumpain ko ang sinumang tumatalikod sa akin. So, sino ang susumpain ng Diyos? Ang sinumang tumatalikod sa Kanya. Ang pag sinasabing sinumang taong tumatalikod sa Kanya na Kanyang susumpain, ito po'y kahit sino. Kahit pastor ka, kahit elders ka ng church, kahit worship leader ka, o ano man ang ginagawa mo na paglilingkod sa Panginoon, o kahit ikay pangulo pa ng isang bansa, mayor ka man, gobernador ka man, pag tayo po ay tumalikod sa Diyos, tayo ay Kanyang susumpain. Ang sabi po rito, pag sinabing sino man ito ay kahit sino, walang sinisino ito, basta't sa oras na tayo ay tumalikod sa Panginoon, ito po'y walang magandang idudulot sa atin. Tayo ay susumpain ng Diyos. Pag sinabing susumpain, wala po itong magandang idudulot sa bawat isa sa atin. Amen po? So, kailangan po huwag nating talikuran ang Diyos. Sabi rito, paano natin tinatalikuran ang Panginoon? Ang nagtiwala sa kanyang kapwa-tao, sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ito yung mga tao na kanyang susumpain, na tinalikuran mo ang Diyos at ikaw ay nagtiwala ka sa iyong kapwa-tao. Sa asawa mo,
sa mga anak mo, sa magulang mo, sa kaibigan mo, o kahit sa hari pa ng buong mundo. Pag ikaw ay nagtiwala sa kahit tumalikod sa Diyos at doon ka sa taong yung nagtitiwala, tayo po ay susumpain ng Panginoon. Amen? So ang Diyos po ay napakasiluso ng Diyos. Siya ang Diyos na mapanibughuin. Ayaw po niya na tayo ay magtiwala sa tao na kanyang mga nilikha na may hangganan ang buhay. Kahit siya po ay makapangyarihang tao sa buong mundo, kahit siya pa yung tao na pinakamayaman na tao sa buong mundo, ayaw po ng Diyos na tayo ay magtiwala sa mga taong ito. Ayaw ng Diyos na talikuran natin siya, yung ating pagtitiwala sa Kanya ay ating talikdan at doon natin ibalin yung ating pagtitiwala sa tao maging sa ating mga sarili. Yan po ay kamangmangan sa harapan ng Panginoon. Kahit sabihin mo, ikaw ay magaling, ikaw ay marunong, ikaw ay may kapangyarihan, ikaw ay mayaman. Dahil yung ibang tao, sila po ay nangahawak sila, nagtitiwala sila sa kanilang mga kayamanan. Tayo po ay susumpain ng Panginoon. Diba? Sa isang kisang mata lang, isang kalamidad lang yan, pwede yang mawala sa iyo kung dyan tayo nagtitiwala. Aalisin ng Panginoon yan sa atin. Susumpain tayo ng Diyos, maging lahat ng ating ginagawa. Pag tayo ay oras na tumalikod sa Kanya at ibinaling natin ang ating pagtitiwala sa mga tao na may hangganan ng buhay at lakas. Amen po? Kaya kung ayaw po natin na tayo ay sumpain ng Diyos, kailangan po yung ating pagtitiwala sa Panginoon ay huwag nating iwawaglit, huwag nating alisin sa ating mga buhay. Ano man ang ating naranasan sa buhay, mga problema, pagsubok, karamdaman, kailangan nating magtiwala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos po ang makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ang dakila nating manggagamot. Ang Diyos ang pinagmumulan lahat ng mga bagay na ating pangangailangan. Pwede po niya itong ibigay sa atin kung tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang sabi po sa awit 146 verses 3 and 4, sabi po rito, sa mga pangulo'y huwag kang mangahawak kahit sa kaninong di makapagliligtas. Anong sabi? Sa mga pangulo'y huwag tayong mangahawak sa kanila. Halimbawa kasi mayroong ibang tao na pag nagtiwala sa tao, yung tao ngayon ay hindi perfecto, yung tao ngayon ay namumuhay sa kasalanan, lalo-lalo sa mga tao na hindi kumikilala sa Diyos. Yan po ay huwag po tayong magtitiwala sa kanila, huwag tayong mangahawak anumang kapangyarihan, karunungan o lakas na mayroon sila. Amen po. At sapagkat sila po ay hindi makapagliligtas sa atin. Hanggang salita lamang po yan. May hangganan po ang kanilang proteksyon na binibigay sa atin. At kung tayo magtitiwala sa kanila at tayo ay nabigo rin po sa kanila, sigurado po na tayo rin po ang masasaktan. Tayo rin po, parang dinala natin ang ating sarili sa matinding kabiguan, sa matinding pait ng ating buhay. Amen? Kahit sa ating mga asawa, pag nagtitiwala ka din sa iyong asawa, dahil siya asawa mo, dapat siya yung magiging breadwinner ng pamilya, pero binigo ka ng Panginoon kasi nakita ng Diyos na mas nagtitiwala ka sa asawa mo kaysa sa Kanya. So, hindi po siya natin pwedeng lubusang pagkatiwalaan ang lahat ng tao sapagkat may hangganan po ang lahat ng kanilang kakayanan, may hangganan po ang kanilang lakas, kapangyarihan at ang kanilang buhay. Amen po. Kaya sabi rito nga po sa binasa ko na hindi sila makapagliligtas sa atin. Kung sila'y mamamatay, balik sa alabok kahit anong plano nila ay natatapos. Di ba ga? Halimbawa, isang presidente, kung minsan, o halimbawa, isang mataas ang kanyang katungkulan sa isang company at ikaw isang mababang empleyado laang. Kung minsan tayo ay kumakapit sa kanya, nagiging sip-sip tayo, sinisiraan natin ang ating kapwa empleyado para tayo ay itaas doon sa nais nating marating. Pero tandaan po natin na may hangganan yung taong yon, ang kanyang lakas, at ang taong ito'y mamamatay at siya muling babalik sa alabok at yung mga plano na binaplano natin at yung pinaplano ng taong iyon na ating pinagkakatiwalaan ay matatapos at hindi po mapangyayari. Amen? Sapagkat may hangganan nga po ang kakayanan ng tao. Tayo nilikha ng Diyos. May hangganan ang ating buhay sa mundong ito. Kahit sinong tao, may hangganan ang buhay ng bawat tao. Kaya hindi po tayo pwedeng lubusang magtiwala sa tao. Ayaw po ng Diyos na tayo ay magtiwala sa tao kahit ano pa ang kalagayan ng taong iyon, sapagkat tayo po ay susumpain ng Panginoon. Kaya maraming tao na sa sobrang pagtitiwala nila sa kanilang kapwa, halimbawa yung mga babae,
Nagtitiwala sila na sila'y pakakasalan ng kanilang mga boyfriend, sila'y iniwanan. Yung iba'y nababaliw, yung iba'y nagpapakamatay. Yung ibang mga asawang babae, nagtiwala sila sa kanilang asawa na yun yung bubuhay sa kanila, magbigay ng magandang buhay sa kanila at sa kanilang magiging mga anak. Sila'y nabigo. Ako po'y may kakilalang ganayon na stroke po yung kanyang asawa. Yun pong babae yun ay nabaliw kasi nagtiwala siya sa kanyang asawa. Kumbagay, hindi siya nagtiwala sa Panginoon. Kasi kung nagtitiwala po tayo sa Panginoon, hindi po tayo mabibigo. Amen po? Sapagat ang Diyos po ay mabuti, ang Diyos ay mahabagin sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Hindi po niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Ito po yung pangako niya sa atin, na maging sa kadiliman ng ating mga buhay, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. At kahit ay lumakad sa mga matatalas na bato, tayo kanyang iingatan, nariyan ang kanyang mga anghel para tayo proteksyonan upang huwag tayong masaktan doon sa matatalas na bato kung tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Ini po, sapagkat siya po laging nakatingin dito sa ating mga puso. Nakikita niya kung hanggang saan yung ating pagtitiwala sa Kanya. Kung minsan, binibigyan tayo ng mga problema, nariyan ang mga karamdaman, nariyan ang kaguluhan sa pamilya, nariyan ang mga pagsubok, nariyan ang mga kalamidad, nariyan ang mga trahedya. Yan ay pinapahintulutan ng Panginoon upang tayo ay sa Kanya lamang magtiwala. Naalala mo nung nagkaroon ng malaking trahedya dito? Mayaman at mahirap, may pinag-aralan at wala, lahat ay putik-putikan at nakipila doon sa mga relief na ibinibigay. Kasi kahit may pera ka, walang mabibiling pagkain sapagkat lahat ng mga grocery, lahat ng mga mabibiling pagkain ay nabasa at na-wash out ang ibang mga tindahan. Kaya walang mabilhan. So hindi tayo talaga pwedeng magtiwala sa mga bagay na ating nakikita, kundi magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Amen? Sapagkat ang lahat ng bagay ay may hangganan po. Ang lahat ng bagay sa mundong ito, maging ang buhay natin ay may hangganan. Kahit sa mga taong makapangyarihan sa buong mundo, may hangganan ang kanilang mga buhay. So wag tayong magtiwala sa kanila. Sa Diyos tayo magtitiwala. Wag nating talikuran ang mga salita ng Panginoon na nahasik sa ating mga puso para lamang magtiwala tayo doon sa tao dahil kung minsan meron tayong mga pinaplano sa buhay natin. Meron tayong mga iniisip. Kaya ang ginagawa natin, imbis na tayo magtiwala ng lubusan sa Diyos, sa tao tayo nagtiwala. Tinalikuran natin ang ating pagtitiwala sa Panginoon. At dahil doon tayo ay mabibigo. Amen? Ano pa po ang sabi dito sa awit 118 verses 8 to 9? Higit na mabuti na doon kay Yahweh magtiwala ako. Ano daw ang masigit na mabuti? Ang tayo ay magtiwala kay Yahweh. So kung nais natin na tayo ay mapapabuti, kailangan sa Diyos lamang tayo o kay Yahweh lamang tayo magtitiwala. I mean, siya ang lumikha ng langit at ng lupa. Siya ang lumikha sa atin. Si Lazaro nga, tatlong araw ng nakalibing, bulok na. Binuhay niya eh. Yun pa kaya tayo na may mga karamdaman, hindi kayang pagalingin ng Panginoon. Kaya yung mga pagsubok na yan, si Ate Virgie, salamat sa Panginoon. At okay ka na po, pinagaling ka na po ng Panginoon. Kasi nakita ng Diyos na titiwala ka sa Kanya, kaya pinagaling ka na po ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Lord sa buhay ni Sister Virgie. Okay, ang sabi po rito, na higit na mabuti na doon kay Yahweh magtiwala. So hindi sa tao tayo magtitiwala ha, kasi hindi tayo mapapabuti. Kundi sa Diyos lamang tayo magtitiwala kung nais natin na mapabuti tayo at ang ating pamilya at ang lahat ng mga bagay na ating ginagawa. Kaysa, sabi rito, kaysa pananaligan natin yaong mga tao. So ayaw ng Diyos na tayo ay magtiwala sa mga tao. Sabi rito higit, sa verse 9, higit ng mabuting ang pagtitiwala kay Yahweh ibigay, kaysa pamunuan ang ating asahan. So wag po tayong lubusang umasa. Halimbawa, dito sa lugar natin, sa ating kapitan, wag po tayong lubusang umasa sa kanila. Kundi ang ating pagtitiwala ay talagang ibigay lang natin sa Panginoon. Amen? Kung nais natin na tayo ay mapabuti tayo. Ang sabi rito, kaya kung nais po natin na tayo ay mapapabuti, talagang yung ating buong pagtitiwala ibigay natin sa Panginoon.
Kasi kung tayo magtitiwala sa tayo, yung iba nagtitiwala sa 5-6, sa Bombay. So ano ang nangyari? Hindi siya nagtiwala sa Panginoon. Ano nang nangyari? Lalong naging problema. Imbis na walang bayarin araw-araw, hinuhulugan, nagiging sakit ng ulo niya, laging stress araw-araw kasi kailangan niya ng panghulog. Kasi hindi nagtiwala sa Diyos. Gumawa siya ng sarili niyang kaparaan, imbis na pumunta sa kanyang kwarto sa isang sulok at magmanalangin, Lord, kailangan ko ng ganito, Panginoon. Ano po ang aking gagawin? Ay mayroong nagsabi sa iyong kaibigan mo, ay, mangutang ka kay Bombay. Hulug-hulugan mo na lang. So lalo nang nagka-problema. Di ba? Lalo na pag ang hanap buhay ngayon ay matumal po ang mga hanap buhay ngayon. Sa palengke, ang dami pong nagrereklamo at ang iba doon ay kukunti na ang mga paninda. Dahil mahina nga po ang hanap buhay ngayon. Di ba, Sister Tess? Pero kung tayo nagtitiwala sa Panginoon, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayan. Patuloy na tayo mapapabuti. Bakit? Kasi sa Diyos tayo nagtitiwala. At sino man nagtitiwala sa Diyos, kailan may hindi mapapahiya at hindi mabibigo. Yan ay pangako ng Panginoon sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Amen po? So kailangan po na kung ayaw natin na tayo ay sumpain ng Diyos, tayo ay magtiwala sa Panginoon. Huwag tayong tumalikod sa Kanya. Ano man ang naranasan nating mga pagsubok sa buhay. Kasi tayo po ang mawawalan. Tayo po ang mapapasama kung tayo ay tumalikod sa Diyos. Sapagkat sa Diyos lamang natin masusumpungan ang lahat ng mga bagay na kailangan natin. Kagalakan, kapayapaan, kagalingan, tagumpay sa buhay. Ang sabi nga po niya sa ibang talata ng Biblia na siya ang nagbibigay sa tao ng lakas kapangyarihan upang ang tao'y yumaman at magtagumpay sa buhay. So sa Diyos lamang po natin ito ipagkatiwala. Kasi kung sa tao, madali itong mawala sa atin at pwede tayong mapapahamak kung sa Diyos tayo nagtitiwala. Amen? Kaya huwag tayong tumalikod sa ating pagtitiwala sa Panginoon. Habang tayo may buhay, habang tayo ay may hininga, walang patid, dapat ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Kasi hindi tayo mabibigo at hindi tayo mapapasama. Ang sabi po rito sa verse 6, saan inahantulad ang isang tao na tumalikod sa Panginoon at nagtiwala sa kanyang kapwa na may hangganan ang lakas at kapangyarihan at ang buhay. Sabi rito, ang katulad niya halamang tumubo sa disyerto. Alam niyo ba kung ano ang disyerto? Tuyong lupa. Pag ini-imagine mo, ano ang disyerto? Walang mga halamang nabubuhay doon. Amen po? Disyerto, walang tubig, tuyong-tuyo. Napakainit ng lugar na iyon. Kaya ang sabi rito, ang isang tao na tumalikod kay Yahweh ay inihantulad siya sa halamang tumubo sa disyerto. May halaman bang nabubuhay sa disyerto? Wala. Wala pong halaman na nabubuhay basta-basta sa disyerto. Yan, mabubuhay man yan, madali lang, pero agad siyang mamamatay. Kasi nga po, doon ay tuyong lupa, walang tubig doon. Sabi rito, sa lupang tuyo at maalat, tuyo na maalat pa. At ang sabi rito, at na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. So ganito inahantulad ang isang tao na tumalikod sa Diyos. Halimbawa, ikaw ay tumalikod ka na sa Panginoon. Dati, masipag ka na naglilingkod sa Panginoon. Dati, lagi kang present sa gawain ng Panginoon. Pero dahil nagkaroon ka ng hanap buhay, nagkaroon ka ng trabaho, negosyo, pinabayaan mo ang relasyon mo sa Panginoon. So, pag pinabayaan mo, hindi ka na umaattend ng gawain natin na sama-sama nating pagtitipon dito sa iglesyang ito. Dahil nakapokus ka na doon sa mga bagay na mundong ito. Ibig sabihin nun, ikaw po'y tumalikod na nun sa Panginoon. Kahit sabihin mo, ako naman po'y nananalangin. Anong utos ng Diyos? Makiisa tayo sa pagtitipon ng kanyang banal na gawain. Yun po ay utos ng Panginoon sa atin. Makikiisa tayo sa gawain ng Panginoon. Pero nang dahil sa hanap buhay, hindi na tayo nasimba. Ay, hindi ako sisimba. Bakit? Ay, ako'y may hanap buhay. Ako'y magbabangos, ako'y may tindahan, ako'y maglalabada muna. So, sa bagay na yun, ikaw ay nawalan ka na ng tiwala sa Panginoon. Diba ano sabi ng Panginoon? Unahin mo ang kanyang katwiran, ang kanyang kaharian, at lahat ng bagay ay daragdag sa bawat isa sa atin. So, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Diba ang ating mga magulang sa laman? Bagamat tayo ay, hindi tayo perfectong magulang. Tayo ay may pagkukulang, tayo nakagawa ng kasalanan. Pag yung mga anak natin ay sumusunod sa
At nakita natin na ginagalang tayo. Di ba kahit hindi humihingi iyon, binibigyan natin, ibinibili natin pag nakikita natin ang tsinelas ng anak natin yun ay kailangan ng palitan, kailangan niya ng bagong damit. Kahit hindi nanghingi, di ba binibili natin, pinagpapala natin kasi nakita natin na yung anak natin ay masunurin sa atin. So ganun din po ang Diyos. Kung tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, kasi pag may pagtitiwala kasi tayo sa Panginoon, naroon po yung talagang ating pagsunod na hindi natin ipinagpapalit. Yung ating paglilingkod sa Panginoon, lalo na yung araw ng ating pagsamba sa Panginoon. Kasi siguradong anumang bagay na naging kaabalahan mo sa buhay, kukunin sa iyo ng Panginoon. So, sino ang mawawalan? Ikaw din. Meron akong kakilala na meron siyang negosyo sa bayan na pag-araw ng kanilang pagsamba, isinasara po niya. Kahit yung araw na yun ay, kumbaga, halbay, nagkataon ng holiday, may mga ipinagdiriwang sila. So, sinasara po niya ang kanyang tindahan. Pero pagbubukas niya, kinabukasan, dubli po yung daming, kung ba'y dumadagsa, yung mga namimili sa kanya, dubli yung nawala sa kanya, yung araw kahapon, ay dubling ibinalik sa kanya ng Panginoon. Sabi nga po ng mga kalapit na tindahan, sabi niya, anong mayroon dyan sa tindahang iyan? At parang may gayuma diyan na may magnet na hinahatak yung mga namimili. Bakit? Sapagkat siya nagtitiwala sa Diyos, isasara niya yung kanyang hanap buhay, yung kanyang negosyo. Dahil alang-alang sa Panginoon, nais niya na makiisa siya sa gawain ng Panginoon sapagkat siya nagtitiwala sa Panginoon na pagpapalain siya ng Panginoon sa kanyang ginagawa at mapapabuti ang kanyang hanap buhay at ang kanyang pamilya. Amen? So, kailangan po talaga na magtiwala tayo sa Panginoon. Kung tayo hindi nagtitiwala sa Panginoon, katulad po tayo sa isang halaman na nakatanim sa disyerto, natuyo ang lupa at maalat ang lupa. So walang nabubuhay na halaman doon. At hindi mapapabuti anumang halaman ang itatanim doon. Ganun din po ang mangyayari sa atin. Katulad po tayo ng isang halaman na nasa disyerto. Pag sa oras na tayo ay nagtiwala tayo sa ating mga hanapbuhay, sa ating ari-arian, sa ating kapwa, sa ating pamilya, maging sa ating sarili, hindi rin po tayo mapapabuti at pwede pong tayo ay mapipinsala o mapapahamak po tayo. Amen po? So, wag po tayong wag tayong tumalikod sa Panginoon sapagkat sigurado po na mapapasama po tayo. Tayo rin, yung mga bagay na ating pinangahawakan na naging, kumbaga doon ka na nagtitiwala at pinabayaan natin ang ating relasyon sa Diyos, yung ating pagsunod sa Panginoon, yan ay aalisin ng Panginoon. So, tayo ay mabibigo, tayo ay hindi lalago anumang negosyo na ating pinangahawakan kung tayo ay tumalikod sa Panginoon at nagtiwala tayo sa bagay na iyon. Imbis na tayo sa Panginoon ay nagtiwala. Kaya, patuloy po tayo na magtiwala sa Panginoon. Sabihin mo nga sa kapatid mo, kapatid, magtiwala tayo sa Panginoon. Sige, sabihin mo sa kapatid mo, sa kalapit mo. Amen? Ang sabi po sa awit 25 verse 3, kasawian ang kanyang maranasan kung tatalikod tayo kay Yahweh. Sabi rito, mga may tiwala sa iyo, huwag malagay sa kahiyan at ang mga magtaksil sa iyo magdanas ng kasawian. So yung mga tao na nagtaksil sa Panginoon ay magdadanas ng kasawian. Kasi nga po, lalong-lalo na pag ikaw ay pinili ng Diyos, kaya ikay pinili ng Diyos at ikaw ay nalasing ka sa karangyaan ng mundong ito at doon ka nagtitiwala sa mga naipundar mo, sa mga salapi mo na naimpok mo sa mga bangko. Yan ay isang pitik lang yan, pwede po yung alisin ng Panginoon. Isang mabigat lang na karamdaman, bigyan ka lang ng Panginoon ng kanser, ubos ang pera mo. Di ba ga? Magkasuon ka lang ng sakit sa kidney, ubos ang pera mo, lahat ng naipundar mo, ubos yan. Madali lang maubos yan. Kalamidad, pwedeng ubusin ang lahat ng naipundar mo sa sangitan ng isang kalamidad. So, ikaw ay magdadanas ng kasawian. Kung tayo ay nagtataksil tayo sa Diyos, kung tayo ay tatalikod sa Kanya at hindi tayo sa Kanya nagtitiwala. Pero yung mga tao na may tiwala sa Kanya, hindi tayo malalagay sa kahihiyan. Kasi naroon yung pag-iingat, naroon yung proteksyon ng Panginoon, naroon yung gabay niya sa bawat isa sa atin para hindi tayo mapapaya at patuloy tayong magtatagumpay sa mundong ito dahil tayo ay pagpapalain ng Panginoon kung tayo ay may lubos na pagtitiwala sa Kanya. Ang sabi po rito sa Jeremiah 17:13, ikaw Yahweh ang
ang pag-asa ng Israel. Mapapaya ang lahat ng nagtatakwil sa iyo. Malalaw silang gaya ng pangalang isinulat sa alabok, sapagat itinakwil kanila Yahweh, ang bukal ng tubig na nagbibigay buhay. So pag itinakwil natin ang Diyos, tinalikuran natin siya, ang sabi po rito, ang katulad natin na yung pangalan natin ay isinulat sa alabok. Kung tayo ay itatakwil natin ang Panginoon na siyang nagbibigay buhay. So, pag ikaw bagay sumulat sa alabok, ano ang mangyayari pag ikaw isinulat mo yung pangalan mo sa alabok? Agad na papawi, yun agad na nawawala. Pero kung isusulat mo yan sa papel o sa pader at hindi sa alabok, di ba? Hindi yun basta-basta nawawala. Kasi maganda yung matibay yung pinagsulatan mo. Hindi katulad ng isusulat mo sa alabok ay yung pangalan, isang ihip lang ng kunting hangin, agad siyang mawawala, agad siyang mapapawi. So ganun po ang maging kalagayan din po natin kung tatalikuran natin ang Panginoon at tayo ay magtiwala sa ating kapwa na may hangganan ng lakas, kapangyarihan at ang buhay. So wag po tayong, kaya magpatuloy po tayo sa ating pagtitiwala sa Panginoon. Pero yung mga tao na nagtitiwala kay Yahweh ay magiging mapalad at pagpapalain ang umaasa sa Kanya. So sino rito ang gusto na siya ay maging mapalad? Amen. Sino rito ang gusto na siya ay pagpapalain ang Panginoon? So ang kailangan po natin gawin, tayo ay magtiwala sa Panginoon. Amen. Kasi kung tayo nagtitiwala sa Panginoon, siya yung magbibigay sa atin ng wisdom. Siya yung magpapaunawa sa atin kung ano yung mga dapat nating gawin doon sa mga ginagawa natin. Kung tayo magtitiwala sa Kanya, itutumpak niya tayo. Kung lahat ng ating ginagawa ay ating ipagkakatiwala sa Panginoon, tayo ay gagabayan po niya, bibigyan niya tayo ng karunungan upang tayo ay magtagumpay sa buhay. Amen? Kaya wala po tayong ibang asahan, huwag tayong umasa sa tao, sa asawa natin. Kasi pag napalpak na yung asawa mo, ay siguradong ikaw na rin ang naglalagay sa sarili mo sa matinding kabiguan at kasawian at sakit ng damdamin. Di ba, Sister Tess? Ganon ang mangyayari sa atin. Siguradong laging away. Kaya bakit laging nag-aaway mag-asawa? Kasi yung babae, ang gusto niya, magsikap yung lalaki. Yung lalaki hindi nga nagsisikap, nagbibisyo pa. Dahil umaasa siya, nagtitiwala siya na yung asawa niya ang magiging breadwinner ng kanilang pamilya sapagkat siya yung ama ng tahanan. Kaso nga, yung lalaking iyon ay nagbibisyo, tamad. Dahil doon laging nag-aaway. Pero kung kayo nagtitiwala sa Panginoon, bibigyan po kanya ng Lord ng wisdom para paano kayo makasurvive sa araw-araw ng iyong buhay. Huwag tayong aasa sa ating mga asawa. Amen? Kaya kung nais natin na tayo ay maging mapalad, magtiwala kay Yahweh, kung nais natin na tayo ay pagpalain. Sabi po sa verse 8, katulad niya'y verse 7, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. So sino yung pagpapalain? Yung nagtitiwala at umaasa sa Diyos at hindi umaasa at nagtitiwala sa Kanyang kapwa. Kundi kay Yahweh lamang nagtitiwala at umaasa. Ito yung mga tao na Kanyang pagpapalain. So sino rito ang nagtitiwala sa Diyos? Kay Yahweh. Amen. So dapat, kung tayo nagtitiwala sa Diyos, pag araw ng linggo, ng pagsamba natin, dapat present po tayo, lagi po tayo narito. Iwanan natin yung kaabalahan ng mundong ito. Amen? Dahil nais natin na tayo ay pagpalain ng Panginoon. Ang sabi po rito, kanino siya inihantulad? Ang sabi sa verse 8, katulad niya isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. So saan inihantulad ang isang tao na nagtitiwala kay Yahweh at umaasa sa Kanya? Katulad siya sa isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ano ba ang batisan? Ano ang laman ng batis? Tubig. Ano ba ang kailangan ng ugat ng mga punong kahoy? Tubig para sila'y lumago, patuloy na mabuhay at mamunga. So ganun po ang maging kalagayan natin kung tayo'y nagtitiwala at umaasa sa Diyos. Tayo po inantulad sa isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang kanyang ugat ay patungo. Gumagapang siya patungo sa tubig. So maging ganun po tayo. At ano pong sabi rito? Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init. Bakit hindi manganganib? Sapagkat hindi siya matutuyo.
Naroon yung ugat niya, naroon sa tubig, nakababad sa tubig. Kaya kahit dumating yung matinding tag-init, hindi siya basta-basta natutuyo, hindi siya basta-basta nalalanta. Bakit? Kasi patuloy siyang nakakasipsip kahit hindi umuulan, patuloy siyang nakakasipsip ng tubig na kanyang kailangan para hindi siya mamatay. So ganoon din po ang bawat isa sa atin. Kung nagtitiwala tayo sa Panginoon, sa kanyang mga banal na salita na ating pinangahawakan at umaasa tayo na ito'y ibigay sa atin ng Panginoon at patuloy tayo nagtitiwala sa Kanya, tayo po ay maranasan natin ang mga pangako ng Diyos, ang mga pagpapala. Dumating man ang mga problema, ang mga pagsubok, nariyan na tayo po ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Patuloy na gumagamit din po siya ng mga tao para makasurvive po tayo sa lahat ng ating pangangailan. Bakit? Kasi nagtitiwala tayo sa Diyos. Pwedeng humipo ang Diyos. Kahit anong kuripot niyan, kahit anong damot niyan, pag ang Diyos ay kumilaw sa puso ng taong iyon, yan ay mag-aabot sa iyo yan para meron kang magamit sa panggastos mo sa iyong pagpapagamot. Di ba sino na nga yung dinadalhan ng uwak? Si Elias? Si Elias, di ba si Elias? Siya ay nasa yungib magtatago kasi pinapapatay siya, pinapahanap siya at gustong patayin. So anong ginawa? Nagtago siya sa isang yungib, dinala siya ng Panginoon sa isang yungib. At sino yung ginamit ng Panginoon para siya may magdala sa kanya ng pagkain umagat hapon? Yung uwak. Ang uwak ay sumisimbolo sa napakatakaw, madamot ang uwak, pero ginamit ng Panginoon para mabuhay si Elias, mabuhay si Elias at meron siyang makakain umagat hapon. So hindi siya nagugutom. So ganoon din po ang mangyayari sa atin kung tayo nagtitiwala sa Panginoon. Hindi tayo magkukulang sa lahat ng ating pangangailangan sapagkat ang lahat ng mga bagay ng mundong ito ay galing sa Panginoon. Siya po ang nagbibigay nito. Amen po. Sabi niya, buhat sa kayamanan niyang hindi maubos-ubos, ito ibibigay niya sa bawat isa sa atin. Buhat sa kanyang kalangitan. Basta tayo ay nagtitiwala sa Kanya at umaasa sa Kanya. Hindi tayo mapapahiya, hindi tayo mabibigo. Kaya sabi rito, kahit dumating ang matinding tag-init, wala siyang alalahanin, patuloy pa rin itong namumunga. So, sinong gusto rito na ang kanyang buhay ay maging katulad ng isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan na kahit dumating ang matinding tag-init, hindi siya natutuyo, kundi patuloy siyang namumunga. At ang sabi rito na wala siyang alalahanin kasi hindi nga siya nalalanta sapagkat ang mga ugat niya ay nasa batis, nakababad sa tubig. So, kung nais po natin na maging ganito po ang ating kalagayan sa araw-araw ng ating buhay, tayo po ay magtiwala sa Panginoon. Pag nagtitiwala tayo sa Panginoon, hindi tayo gagawa ng anumang kasalanan, ng mga illegal na gawain para lamang tayo makasurvive sa araw-araw. Kasi pag ginawa natin yon, na gumawa tayo ng mali, ng illegal na gawain o ng kasalanan para lamang ay kumbaga makasurvive tayo sa araw-araw ng ating buhay, hindi po tayo pagpapalain ng Diyos. Tayo ay susumpain ng Panginoon. Amen? So ang kailangan po ay talagang naroon yung ating pagtitiwala at sa Diyos lamang tayo aasa sapagkat hindi po tayo mabibigo kung ito po ang ating gagawin. Ang sabi po rito sa Isaiah 26 verse 3, binibigyan mo ng lubos ng kapayapaan ang mga may matatag na panindigan at sa iyo'y nagtitiwala. So binibigyan ng lubos na kapayapaan, di ba kahit tayo may mga problema, pagsubok sa buhay. Katulad ng isang punong kahoy na dumating matinding tag-init, ito ay pagsubok sa kanyang buhay. Pero hindi siya nalalagay sa panganib. So ganoon din po tayo, kahit may mga problema sa buhay, pagsubok, kaguluhan, karamdaman, kahirapan. Kahit nariyan ang mga epidemya, nariyan ang virus, nariyan si COVID, hindi tayo matatakot. Patuloy natin binibigyan ng kapayapaan. Tayo ay patuloy na nagiging matatag sa Panginoon. Bakit? Sapagkat sa Kanya tayo nagtitiwala. Amen? Kaya yung mga tao na laging takot, mga tao na nininervyos, na lagi na lang para bagang laging ano tawag dito? Laging nag-iisip, walang kapayapaan sa kanilang puso't isipan. Sila po, ang mga taong ito, ay maaring kulang sila sa pagtitiwala sa Panginoon.
Amen? Kasi sabi rito, yung matatag na may panindigan at sa'yo nagtitiwala ay bibigyan na ng lubos na kapayapaan. Kaya tingnan natin yung mga tao na nagtitiwala sa Panginoon at hindi nagtitiwala sa Panginoon. Pag dumating ang pagsubok, yung tao na nagtitiwala sa Panginoon, kahit may problema yan, kahit walang pera, hindi halata. Bakit? Laging nakangiti yan. Bakit? Kasi laging may kapayapaan sa kanyang puso't isipan. Ang Diyos ang naglalagay nun sa kanyang puso't isipan. Kasi nagtitiwala siya sa Panginoon. Pero yung isang tao na walang pagtitiwala sa Panginoon, puro reklamo yan ang lumalabas sa bibig niyan. Kaya tingnan mo ngayon kalapit mo kapatid, alisin na natin ang pagrereklamo. Kasi ang tao mareklamo, ang sabi po sa ibang talata ng Biblia ay hindi kinalulugan na Diyos sapagkat ito ay kawalan ng pagtitiwala o pananalig sa Kanya. Ang isang taong nagre-reklamo. Wala. Kaya alisin po natin ang mga pagre-reklamo sapagkat ito po ay hindi kinalulugan ng Panginoon. Amen po. Tayo manahimik, manalangin, magtiwala sa Panginoon, magbasa ng Kanyang banal na salita, panghawakan natin ito, umasa tayo. At ito ibibigay sa atin ng Panginoon sapagkat pangako niya ito sa lahat ng nagtitiwala at naninindigan sa Kanya. Bibigyan niya tayo ng lubos na kapayapaan. Awit 91 verse 2. Muog katlungan, ikaw ang Diyos na lubos kong pinagtitiwalaan. Sino siya sa buhay natin pag tayo ay nagtitiwala sa Kanya? Siya ang ating matibay na muog at kanlungan. Di ba yun nga lang mga bagay na isang paderay, yung isang building. Di ba yun ay nagiging muog natin, nagiging kanlungan natin pag may mga malakas na bagyo, malakas na unos at hangin na dumarating sa ating lugar. Siya ating nagiging kanlungan, pero yan ay may hangganan, may katapusan yan. Habang natagal, nagiging marupok yan at madali na yang guguho. Di ba ilang taon lang ba ang mga building ngayon? Parang 50 years, kailangan ng sirain para itayo ulit ng bago sapagkat maring mahina na ang kanyang pundasyon. Pero ang Diyos, walang hanggan na matibay nating muog at kanlungan. Amen? Sapagkat siya ang makapangyarihan sa lahat. Siya ang nag-iingat sa atin. Siya ang nagpapala sa atin. Siya nagpo-protect sa atin. At maging ang kanyang mga anghel ay inuutosan niya upang tayo ay ingatan at proteksyonan kung tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Sapagkat siya nga po ang kinikilala natin na ating matibay na muog at kanlungan. Amen po? Kaya sabi rito, kung lubos tayong nagtitiwala sa Diyos, siya ang ating matibay na muog at kanlungan. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ang sabi po rito, basahin ko po yung awit 91 ha. Ito po yung napakagandang pangako ng Diyos. Naalala ko po yung kasamahan ko sa church na ito yung paborito po niya ito, lalong-lalo na po nung siya ay nagkaroon ng cancer. Awit 91. Ang ganda po ng mga pangako ng Diyos nito kung siya po'y kinikilala natin na siya ating matibay na muog at kanlungan. Sabi rito, siya'y naghahangad ng pagkukupkup ng kataas-taasan at natili sa pagkalinga ng makapangyarihan. Kasi kung tayo may pagtitiwala sa Diyos, tayo mananatili sa Kanya. Di ba tayo magpapakupkup sa Kanya? Tayo ay magpapakalinga sa Kanya. Sabi rito, at nakapagsabi kayo, muog ka't kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas. At kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. So anumang matinding salot na darating, dahil sa Diyos tayo umaasa, nagtitiwala, naroon niya yung pag-iingat at protection sa atin. Walang anumang salot na darating sa ating tahanan. Amen. Lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak at sa kalingan niya ay palagi kang nakakatiyak. Ano lulukob sa atin? Yung kanyang mga pakpak. Nakalukob sa atin, sa ating pamilya. Kaya napakahalaga sa mga magulang na tayo po ay nagtitiwala at umaasa ng lubos kay Yahweh. Kasi pati pamilya natin, mga anak natin, yung ating mga kapwa ay kanyang iingatan, kanyang protection. Kasi nalulugod ang Diyos kung tayo ay nagtitiwala at umaasa sa Kanya. Maging sa ating mga 1,000 saliblahi ay kalulugdan ng Panginoon. Naroon yung pag-iingat niya, naroon yung protection, naroon yung kanyang mga pakpak na laging sabi rito na lulukuban niya tayo sa lilim ng kanyang mga pakpak. Ano pa? At sa kalinga niya ay palagi ngang nakatitiyak, iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gawaing biglang paglusob ng mga kaaway. Di sa anumang darating na salot pagkat
pagkagat ng dilim, sa pagbuksay wala kang takot sa araw mang dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Kita mo? Kahit 10,000 yang nakahandusay ng mga patay sa harapan natin. Hindi tayo matatakot kasi naroon yung ating pagtitiwala. Na mas pinili natin na magtiwala at umasa sa Panginoon kaya hindi tayo maano. Ang sabi pa rito, maging 10,000, sabi rito, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at titiyak mong di ka maano. Sabi rito, sapagkat si Yahweh ang ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mo mag-ingat sa iyong kataas-taasan, di maabuting ikay mapahamak, ni maranasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Sa kanyang mga anghel, ikay itagubilin, saan mang dako, maparoon, tiyak kang iingatan. Sa kanilang mga kamay, ikay alalayan, nang sa mga bato paamoy hindi masasaktan. Iyong tatapakan kahit mga ahas o liyong mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at ingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Di ba kung kikilala mo ang Diyos, ibibigay natin ng bubuo yung ating pagtitiwala at aasa tayo sa Kanya. Ang ganda ng Kanyang pangako sa aklat ng mga awit sa chapter 91, na kahit 10,000 pa yan nasa harapan mo, hindi ka maano. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang magpuprotek sa'yo. Nariyan ang Kanyang mga anghel, pwede niyang utusan para ingatan ka, proteksyonan ka, pwede niyang bulagin yung mga kaaway para hindi ka makita ng kaaway, maging ng mga virus na iyan na ikinalat ng kaaway. Ang kaaway kasi ang may gawa na yan ay kasi gusto nilang magbawas ng mga tao sa buong mundo. So, kahit isabog yan sa harapan mo, pag hindi ipahintulot ng Diyos na yan ay pumasok sa katawan mo, hindi po talagang iingatan ka po niya. Hindi po niya hayaan na ikaw ay mapinsala doon. Di ba kahit sabi rito, kahit 10,000 patay na sa harapan, hindi ka matatakot pagkat hindi ka maano. Bakit? Sapagkat mas pinili natin na tayo, ang Panginoon Diyos ang matibay nating muog, sandigan, siya ang mas pinili natin na pagkatiwalaan at tayo umaasa sa Kanya. Kaya naroon yung pag-iingat niya, naroon yung protection niya sa ating pamilya. Ang daming namatay, di ba sa virus, pero narito tayo, buhay tayo. Bakit? Kasi iningatan tayo ng Panginoon. Di ba? Mabuti ang Diyos kung tayo nagtitiwala at umaasa sa Kanya. Palakpakan po natin ng Panginoon, tayo pong lahat ay tumayo at ay manalangin. Aming Ama, salamat po sa iyong mga banal na salita na pinagkaloob mo sa amin sa araw na ito, O God. Biyaan niyo po kami na anumang aming maranasan sa mundong ito, pang mga problema, pagsubok, kahirapan, karamdaman, kaguluhan. Biyaan niyo kami na patuloy kaming manindigan sa pagtitiwala sa iyo at patuloy kaming aasa sa iyo upang kami ay mapabuti, Panginoon, at mahintulad kami sa isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan ng kanyang mga ugat ay patungo sa tubig. Kaya kahit anong daranas ng mga tag-init, tagtuyo, hindi siya namamatay, Panginoon, at patuloy siyang lumalago at namumunga, O God. Ganon ang maging kalagayan namin kung kami ay patuloy na magtiwala sa iyo, O Diyos, at umaasa sa iyong mga salita, O God, at sa iyong mga pangako. Salamat po, Panginoon, at nawa ito'y Panginoon ay patuloy na nagbigay kaliwanagan, Panginoon, ng aming mga puso't isipan at patuloy na mamunga ng masagana sa aming mga buhay, Panginoon. At patuloy kaming lumago sa aming buhay espiritual at lalago kami, Panginoon, sa aming pagtitiwala, pananalig at pananampalataya sa iyo, God. Maraming pong salamat sa lahat ng ito. Kaya sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng papuri, pasasalamat, kalawalhati at karangalan, Ama. Sa pangalan ng anak na aming Panginoong Hesukristo, ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon.